Ang lakas ng tama ni BBM. Mukhang hype na hype. Mukhang magandang klase yung natira dito nung proclamation rally nila. Ang sabi niya, nag-deliver lang yata ng suka. Nabigyan ng certificate of candidacy. Si Manny Pacquiao lang naman po ang nag-endorso ng suka na kandidato mo. Mami! Bumili ka ng suka! Yung mukhasim! Opo, Nay! Pabili nga po ng suka. Magandang araw sa inyo mga kababayan. Dito na lang po ang Bisayang Banatero. Yan, bubulyakin na naman natin itong mga kandidatong puro pangako, puro pangako. Nagsawa na po tayo sa ganyang style na mga pangako, no? Etong si Manny Pacquiao, etong si Tulfo, etong si Lacson, etos lahat. Pati na yan si Soto, puro pangako. Pinagyayabang nila ang kanilang mga record, yung mga track record nila, di ba? Ano? May nangyari ba? Nagbago ba? Umaon ba tayo sa hirap? Mga gunggong, dapat na iba na naman. Ang kapal na naman ng mukha nyo. Palagi lang kayo. Pinagyayabang nyo pa yung mga track record nyo na wala man nangyari. Alright mga guys, welcome back to my channel at ito nga. Pakinggan po natin itong report ng UNTV. Ang sinasabi po nila, pinagtanggol daw ang pahayag ni Bangag. Pinagtanggol. Pero pakinggan nyo po ang sinasabi ni Tulfo at saka ito si Pacquiao. Baliktad na baliktad. Alright, pakinggan muna natin ito mga guys. Sa isang press conference na dinaluhan ng 8 senatorial bets, ipinagtanggol nila ang mga pambabanat ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa oposisyon. Anila, hindi rin umano ito negative campaigning. He was merely stating facts, and that is as far as his perspective is concerned. So it will be more on performance based. That's yun po ang napag-usapan po namin. Hindi po namin aatakehin yung kabila. Sabi nga natin, we don't like that negative publicity. Yung mga kandidato na mahilig mang-away o tumatakbo, mahilig mang-atake, siguro hindi siya tumatakbo para sa bayan, kundi tumatakbo siya para sa kanyang pamilya. Ayan na, huy, pambansang budol, tama ka dyan. Kaya yung Pangulo mo, bangag na bangag talaga. Siya ang unang nanira, di ba? Yung mga suka-suka. At ikaw naman, Tulfo, ang yabang-yabang mo. O yun nga, pinagsasabi mo, di ba? O yun ang pinag-usapan nila na wala daw negative campaigning. Pero anong ginawa ng Pangulo mong bangag? Unang-unang araw pa lang, negative na. O, di ba? Ang yabang itong hinayupak. At saka akala niya, dito sa mga bayarang mga survey company, lalo na itong SWS, yung mga Okta Research, puro mga bayaran yung mga yan. Eto, pakinggan nyo kung sino ang tunay na number 1 dito sa social media. Pakinggan mo ito, Tulfo Number 1 ka, ang yabang mo pakinggan mo ito. Sinasabi nila na sa survey daw, sa survey. Okay, sa survey, meron yung isang senador na tumatakbo sa kabilang partido ang number 1. Pero, merong social media group dito ang tawag ay Good Vibes. Okay. At sa ground survey, number 1, si Rodante Marcoleta. Yan, palakpakan tayo dyan kay Marcoleta. O, di ba? Number 1 si Marcoleta. At hindi lang po yan 2,000 ang sinorbe, hindi katulad dyan sa SWS na puro 2,000 lang. Minsan 1,200 lang. Ang laki po ng botante. Aabot po ng 100 million. Tapos ngayon, 2,000 lang susorbe ninyo. Eto, social media, ang dami. Social media, number 1 po si Marcoleta. Kaya po, huwag po natin kalimutan na ipasok talaga yan si Marcoleta, Vic Rodriguez, lahat ng kandidato po ni Tatay Digong. Iboto po natin yan. Kasi para naman meron tayong kakapi dyan pagdating dyan sa Senado. At eto nga, pakinggan natin ang sinabi ni Marcoleta. Kung sakali po siya ay makarating dyan sa Senado, siya po mismo ang magbabara dyan sa impeachment. Yan, magandang laban po yan. Inaabangan talaga yan. Maganda po yan. Kasi
pagdating po sigurado ni Marcoleta dyan sa Senado, butat ang butata itong nandyan. Puro naman yung mga pulpul na mga senador nandyan eh. Kaya si Marcoleta mga guys, kailangan nating iboto, kailangan nating ilagay dyan sa Senado para naman ma-stackball ang mga utak nitong mga senador. Kasi ang nasa utak nila, pwede nilang ipagpatuloy sa 20th Congress, which is yung impeachment remains solely doon sa 19th Congress. Pero hindi sila magpapaawat dahil wala pa daw TRO ng korte. Ngayon, mag-aantay sila ng TRO at ipagpatuloy nila. Di ba? Kagaguhan yan. Alam nila na that is unconstitutional pero ipagpatuloy nila hanggat suwayin sila ng itong Korte Suprema. So, delikado din kasi. Baka uulan na naman pera dyan sa Senado. Kaya wag po tayo magkumpiyansa. Kailangan po natin i-vote straight ito. Pakinggan natin si Marcoleta. Sir, magandang hapon po sa ating lahat. Kanina po sabi ni Senator Bato, kasama po siya sa mga nagbebenta ng suka. Yung iba naman po siguro ay bumibili ng suka. Alam po ninyo ako, dahil sa hirap yata na dinaanan ko sa aking buhay, nangungutang po ako ng suka. Pero kahit po ganun, kahit na tayong lahat ngayon na nandito ay pinaglihi lahat sa suka, tayo po lahat ay nakakakilala. Alam natin kung bakit napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. Alam din natin na lubog na tayo. Naaamoy lang natin ay suka. Pero sila hindi nila alam. Sapagkat karamihan sa kanila ay involved sa corruption. Po ng problema at hamon na hinaharap ng ating bansa. Ang ginagawa nila ay para pag-awayin ang Pilipino. They impeach the Vice President even if there is no basis for it. Tama po yung sinabi ng mga kasama ko. Nung pong nasa Cagayan de Oro kami, sinabi ko na, itaga mo ito sa bato, Senador. I-impeach nila ang Vice President. Nangyari na po. So, ang gagawin nila ngayon, even if the impeachment complaint was a handiwork of the 19th Congress, ang gagawin nila pagdating ng 20th Congress, pipilitin nila na doon nila litisin ang ating Vice President. There is a constitutional issue here. Kailangan po ninyo yung abogado na makakarating sa 20th Congress. Kailangan po ninyo yung abogado na lalaban para sa inyo, para sa katuwiran. Sapagkat kung wala po kayong dadalhin na abogado doon na magtatanggol, our country will be going to the dogs. Yan, palakpakan tayo dyan kay Marcoleta. Thank you so much, Marcoleta. Yun nga po mga guys, no? Kailangan natin ilagay dyan yung mga kandidato ni Tatay Digong sa Senado. Okay? At saka, wag po kayong maniwala dito sa mga pangako ng mga kandidato. No? Talagang traditional. Ito po yung mga klaseng politiko na traditional talaga. Puro talaga pangako, lalo na dyan sa Iloilo, kung ano-ano pangako nila. Itong si Bangag, itong si Pacquiao, dyan sa Iloilo, baluarte yan ni Marcos. Alam niyo ba, nung si Tatay Digong, nung unang tumungtong dyan sa presidente, sinabi niya po na hindi po niya magiging priority ang Davao kasi magmumukhang bias po. So, ibang lugar ang kanyang pinuntirya sa lahat ng mga proyekto niya. Pero itong si Bangag, inuunan niya ang Iloilo. Di ba? Magkaiba po talaga ang utak ni Tatay Digong at saka itong si Bangag. Yun nga din sa pahayag ng napatungkol sa impeachment. Tinanong siya ni reporter itong si Bangag kung may kinalaman ba ang palasyo dyan sa impeachment. Ano sabi niya? Hindi dapat kami makialam. Wala kaming pakialam dyan. Ganyan, bla bla bla. Pero pagdating kay Digong, anong sabi ni Digong doon sa reporter na
may plano daw ipa-impeach itong si Vice President Leni Robredo. Ano sabi niya? No, that do not happen. Kasi bago pa lang ang eleksyon at sinabihan niya pa ang Kongreso, you have to lay off. Oh. Iwasan nyo, hindi pwede yan. So, doon natin makikita ang malakas na political will ni Tatay Digong. Hindi katulad itong bangag na wala talagang political will. Parang bata, no? Parang bata to eh. Tumitira, katawa-tawa lang. Oh. Wala naman talagang nagawa. Di ba? Oh, di ba mga kababayan? Kayong mga loyalista, mga insumada, mga bayaran. Ha? Oh. Meron ba nagawa itong hinayupak na presidente ninyo? Wala naman. Ang yayabang po nitong mga insumada vlogger. Tayo po, hindi po tayo bayaran. At meron po akong good news, no? At saka, napadala na po ako ng payment ng YouTube. At saka maraming salamat. That is my first money on this vlogging, no? Because I've never looked for money ever since na I've started vlogging. Kasi I just want to support Tatay Digong, no? I feel Tatay Digong yung time na talagang inaapi-api na sila. Lalo na itong si BP Sara. Nakakasakit po sa damdamin itong mga hinayupak na ginaganyan lang nila ang pinakamamahal na tao ng sambayan ng Pilipino. Itong si Pangulong Duterte natin. Dahil siya lang po ang ating kakampi. Tayo mga mahihirap. First time natin na naranasan na mayroon tayong kakampi. Ay nako, nagiging emotional tayo mga guys, no? Hanggang dito lang tayo. Maraming salamat po talaga sa inyong pag-subscribe, pag-like, no? Pag-share. Ang malaking bagay po yan sa akin. At tulungan po natin na hindi po nila babuyin si Tatay Digong. Alright, thank you for watching me again and again. God bless you all.